Imbis na imbestigahan ninyo, sagutin ninyo kung fake news, ipaliwanag ninyo kung bakit hindi fake. You owe that to the Filipino people. Lalo na ikaw, barbers. Diyos ko po, para kayong bata. Tangina. Pinapasweldo kayo ng sambayan ng Pilipino, pinagputahan ng mga tao, including ng mga vloggers. Sagutin ninyo ang mga tanong sa inyo. O ang pagdidiskatahan nyo naman yung mga vloggers, para saan? Kung hindi masaya mga tao sa inyong performance sa Quadcom, anong gagawin natin? Anong gusto nyo? Pilitin nyo kami na matuwa kami sa trabaho niyo sa Quadcom? What have you done? Yung ginawa ninyo sa kay Alice Go, anong na-achieve ninyo doon? Kung ginagalingan nyo ang trabaho ninyo, hindi kayo mamamalain. Namamalain kayo kasi bulok ang mga trabaho ninyo at pinaggagawa ninyo sa House of Representatives. Ayun, ang dami natin pag-uusapan today dahil yung mga mga kaibigan natin dyan from Cebu na nag-attend ng sinulog. Ayan, baka naman meron kayong ma-share dyan na first-hand information. Ayan, pag-usapan natin. May aakyat kayo ha, yung mga kaibigan natin, mga taga Cebu dyan. Share kayo ng kwento kung ano nangyari sa sinulog sa Cebu. Kasi nakakaloka. Nakakaloka. I'm pretty sure i-take advantage talaga yan ng mga politiko kasi malapit na election. So, they want to earn some brownie point and they would definitely join gatherings like this. Ayun lang din nila na-anticipate na walay plastic sa Cebu. Pag ayaw ka, 'di ba? Pag ayaw ka. Nakakaloka. Love na love ko na tuloy yung mga Cebuano. Love na love ko na tuloy yung mga Cebuano, nakakaaliw sila. Ayun. Okay. Well, anyway, also, no, yung mga gustong manghingi ng stickers, i-PM nyo lang ako. Marami pa tayo stickers. At sinasamahan ko na rin ng tarpaulin. Ayan, kasi tinatamad na ako magupit ng patigas. Ayun, sinasamahan ko na rin ng I am not Filipino for nothing na stickers at saka hashtag protect Inday Sara na na banner. Ayan. So, yung mga gusto ng stickers at saka ng tarp, i-message nyo ako. I-sesendan ko kayo. All you need to do is to pay for the shipping fee. Ayan. So, pwede nyo na ikabit to sa mga gate ninyo or sa mga tarangkahan ninyo. Ayan. Okay. And also, if you want stickers, ayan, ito naman ay for sale. So, i-message nyo lang ako. Murang-mura lang naman. Pero kung gusto niyo ng mga Dutertista shirt, ayan, i-message niyo rin ako. At meron ding akong tote bag na Dutertista at saka iba pang mga design. Message lang kayo. Ayan. Okay. Ayun. So, batayin ko lang ang mga first honor sa ating live. Nung nag-set ako ng live, ay pumasok na agad sila sa chat room. Ayan. Si Chimi, ayan, first. Yes, first ka. Tuwan-tuwa siya. Ayan. Daming emoji. Casey, hello. Pam Olive. Gabriel Castro. Abby. Nico Kachiko, hello. Ayan. Akab. Hindi naman ako first honor. Hindi na naman ako first honor, sabi ni Akab. Pero kasama ka naman sa top 10. Lulu and Sasha, hello. Ayan. JR, Darwin Lomo, Nathy, Kiap. Hello po sa inyo. Nico Kachiko, ayun na, okay. Howan, Ann Malditz, greetings from Isla Samal. Ayan. Hello, Ann Malditz. Marion Yamazaki, eto ano lang hindi ko alam kung feeling ko baka GIF yung niya, yung kinoment niya kaya but anyway, hello sa'yo, Japanese characters. Marion Yamazaki from Dubai, Rona Rigodon Alquiza, Hani Cinco Flores, Mel Baruelo, Jim, the theme song ngayong gabi ay Blank Space by Taylor Swift. Ayan. Antonio Misa, Aldrin Kalika, Emelita Potente Alcoy, hello. Monitas Den, Andro Castillo, magandang gabi po. Rona Rigodon Alquiza, Mary Jane Albano Austria, Marga M. Ayan. Darlene God, legit Duterte supporter, hello. Antonio Misa, Lyndon Garcia, Civilian, hello. Ano rin to active rin to si Civilian sa TikTok Ayan. Wala nang TikTok sa Amerika. Ayan, sabi ni Idol Batang Park, kay Miss Joey napadaan kami ng Santo Niño kanina mga around 6 p.m. at may ongoing mass. Di ko alam sino yung main celebrant, but I guess isang bishop. During his homily, he took a shot at FPRRD. Pinaringgan about sa minura niya ang Diyos at EJK. Very plastic talaga. Sarap sumigaw na criticize din ang lantarang korupsyon ngayon. Baka naman naka-receive si Father ng donation, kaya ganun magsalita. Wala siya nakuha donation sa mga Duterte. O kaya maasim siya sa mga Duterte. Ayan. Kagaganyan ng Catholic Church yan maubusan talaga sila ng parishioner
Mauubusan talaga sila ng parishioner, sa totoo lang. Ayun, ganda ng ilaw ko today 'no? Ayan, ganda ng ilaw ko, ayan. Rosario, hello, hello. Amir, Khalil, Aldrin, Kalika, handa na kaming uminit ang ulo. Niha, kanina Miss Joey, yan ang suot ng asawa ko tapos di na siya nilapitan ng mga tao ni Nogi na namimigay ng flyers nila. Grabe, no? Nakakairita talaga si Migs Nograles. Pag may nag-repost kasi, kinolate niya yung si Migs Nograles nung election ng 2022. Nakakairita kasi yung mga personalidad na gagawin ng lahat yung mantatraydor ng harap-harapan just to get power. Yun yung si Migs Nograles eh. Yun si Attorney Migs Nograles. Ayan. Grabe siya mag-ano, no? Grabe siyang pumlastic. I mean, napakagaling at napakahusay na VP. Pagkaganon-ganon pa pagkatapos later on. 'Di ba? Nung nakuha niya na yung gusto niya, hindi naman niya papanindigan yung mga pagsuporta niya sa mga Duterte. I'm pretty sure kaya ka nanalo Migs Nograles as part ng PBA party list. Dahil in-endorse ni Inday ng mga Duterte yung PBA party, tinulungan kang manalo. And the least that you can do is i-maintain mo yung prinsipyo mo. Kasi ganito yan, Migs. Hindi ka hihingi ng tulong sa mga tao na hindi ka naniniwala kung ano yung pinaglalaban nila sa buhay. Pag ikaw, humingi ka ng tulong sa mga tao kasi gusto mo lang manalo, ibig sabihin, Migs Nograles, okay? Wala kang prinsipyo. At yung mga kagaya mo, walang prinsipyo, walang pinaglalaban, kundi ang makapwesto lang sa gobyerno. Dapat hindi ka talaga nagkakaroon ng pwesto sa gobyerno. It is not as if napakahusay ng public service mo. Mga project mo, pang barangay. I don't think you have done anything that is so substantial for the athletes and for for the athletic community. Panay ka pa cute. Pagkatapos magsasalita ka lang, pagka kunwari, yung kagaya nun, yung mga vloggers gusto niyo imbestigahan, yung mga ganong etyos, 'di ba? Doon mo pagagamitin yung power mo. Eh di ba ikaw, Migs, tinakot-takot mo akong dedemanda mo ako? Dahil nung kinongratulate ko kayo ni Chino na deserve niyo ang isa't isa, imbis na sinasagot ninyo yung mga legitimate issue pertaining to public office, kagaya ng resibo ng mga opisina ninyo, kagaya ng pananahimik mo sa mga budget insertion, at yung pag-join mo sa mga walang kakwenta-kwentang committee hearing, paggamit ng mga resources ng bayan sa mga walang kapararakang bagay, pamimigay ng walang hanggang ayuda, imbis na paggawa ng mga polisiya na mas makakatulong sa mas maraming Pilipino, yun ang dapat na pinagsasagot ninyo, hindi yung pagkapikon nyo sa mga vloggers. Pati ikaw, Barbers, Diyos ko, meron na naman statement itong si Barbers, okay? Meron na naman statement itong si Barbers, kakapost ko lang, na kung saan gusto raw nilang imbestigahan ng mga vloggers na nagpapakalat ng fake news tungkol sa Quadcom. Imbis na imbestigahan ninyo, sagutin ninyo kung fake news, ipaliwanag ninyo kung bakit hindi fake. You owe that to the Filipino people. Lalo na ikaw, Barbers, Diyos ko po, para kayong bata, tang ina. Pinapasweldo kayo ng sambayan ng Pilipino, pinagputahan ng mga tao, including ng mga vloggers. Sagutin ninyo ang mga tanong sa inyo. O ang pagdidiskatahan nyo naman yung mga vloggers, para saan? Kung hindi masaya mga tao sa inyong performance sa Quadcom, ano gagawin natin? Anong gusto nyo? Pilitin nyo kami na matuwa kami sa trabaho niyo sa Quadcom? What have you done? Yung ginawa ninyo sa kay Alice Go, anong na-achieve ninyo doon? Kung ginagalingan nyo ang trabaho ninyo, hindi kayo mamamalain. Namamalain kayo kasi bulok ang mga trabaho ninyo at pinaggagawa ninyo sa House of Representatives. Hindi kayo nagpa-follow ng respeto sa mga karapatan ng mga pinapatawag ninyo. Pati mga retired na mga men in uniform, kagaya ni General Wilkins Villanueva, hindi nyo lang gusto ang tono ng mga sagot niya, kinontempt ninyo. Namamalain kayo kasi kamalain-malain ang mga ginagawa ninyo. It is not acceptable for a lot of Filipinos. At pagkatapos pagdidiskitahan niyo yung mga vloggers, papatawag niyo diyan, papahiyain ninyo, i-examine ninyo yung mga tax payment,
I'm pretty sure yun naman talaga ang ano ninyo eh. And I hope if there would be any vloggers or who you are going to invite, actually mas maganda nga yun eh, harap-harapan eh. Para magkatanungan tayo dito eh, 'di ba? Willing ba kayong matanong ng harap-harapan? Willing ba kayo kasi ako isa sa mga tanong ko sa inyo, mga putang ina niyo diyan sa Quadcom, ano yung resulta ng mga pinaggagawa niyo diyan? 'Di ba? Isa sa mga piniimbestigahan ninyo si Alice Go. O ba't hanggang ngayon sinasabi niyo peke ang identity? Ba't hanggang ngayon hindi pa rin ma-cancel ng PSA yung birth certificate niya? If the issue is so important and so real and so in accordance with the law, bakit hirap na hirap kayong pa-cancel yung birth certificate ni Alice Go? If you are really concerned about gambling dyan sa Pogo, ba't hindi kayo concerned sa katerbang online gaming na nangyayari na ikinalululong ng mga Pilipino? Dapat, kung magpapatawag kayo ng mga vloggers tungkol sa mga fake news and whatsoever, willing rin kayong mag-accept ng mga tanong. These are private citizens that you are going to call upon dyan sa mga moro-moro ninyong legislative inquiry para pagtripan nyo, para pahiyain ninyo. You should all be willing to be asked questions. Diyos ko, ayan na naman kayo. Palibasa, barbers, marami nang bumitaw sa'yo dyan sa Surigao. Ayaw ka nang suportahan. Dahil sa mga inconsistent mong stand about war on drugs. I hope all the vloggers will take it as an opportunity kapag ka nagkaharap-harap sa legislative inquiry ninyo, masabi rin ng mga vloggers yung mga totoo nilang nararamdaman sa mga kagaya ninyong representative diyan kuno na hindi naman talaga nire-represent ang tunay na boses ng mga tao. Ganun. Anyway, ayan. Hi, Mami Laika. Hello, hello. Ano ba meaning niya ng malign? Paano siya Siguro dahil minaligne? dinadaot yung Quadcom, ganyan, dahil, well, ano bang, pati yung mga, dapat patawag nila pati yung mga retired, kunwari, si retired General Orlando De Leon, si retired General Coquis, ganyan. Patawag nila si Duterte, di ba? Patawag nila si Duterte, patawag nila si Marcoleta, na galit rin sa trabaho ng Quadcom. Diba? So, pag kinikriticize sila, minamalay na sila? Kasi ang tinatanggap lang yata nila papuri eh. Basurang trabaho deserves basurang comment. O kung halimbawa, pag ako, tulad ako, sinasabi kong nakakadiring itsura ni Franz Castro o kaya ni Abante, minamalayin ko sila. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Bisa paningin ko. Sabi kong pangit ka, Barbers, o kaya pangit ka, Franz Castro, ano problema mo? Hindi sabihin mo rin ako ng pangit. True. Diba? At ang problema kasi dito, kayo dyan sa House of Representatives, may power kayo. May mga bodyguard kayo, may mga budget kayong unlimited, may pambigay kayo sa ayuda sa mga tao. May pang-attack kayo sa amin. Diba? Ngayon, kung bubusisiin nyo yung mga content ng mga vloggers at yung mga legitimate exercise ng aming freedom to express, dapat kayo, pinapabusisi nyo rin sa amin yung budget ninyo. Labas nyo yung resibo ninyo, paano nyo ginagasa yung MOOE ninyo? Sige, paano magiging malign? Ay, mga vloggers dyan sa inquiry. Yan mga pagtatanong namin sa inyo, harap-harapan, ina nyo, ilabas nyo yung mga resibo ninyo, barbers! Putang ina nyo, hilig nyong manakot ng mga private citizen, kakapal na mukha ninyo. Paano naging malign kung sabihin kong kamukha ni parang ate ni Torre si Kimbo? Kamukha naman talaga ni Torre. Ay ni Diwata. Tapos ngayon, paano minamalay kung ipakasabing ang gaganda ng bag ni Kimbo? Siya naman yung nagpupos sa mga bag niyang mamahalin. Correct! Diba, labas niyo yung resibo niyo sa House of Representatives. Magkano mga na-receive ninyong ayuda ninyo, mga putang ina ninyo? Can you do that to, Can you do that to Mayor Magalong? Can you do that to Rodante Marcoleta? Can you do that to the retired generals? Legitimate question ng public, asa ng pera namin? Mga gago kayo. Pagkatapos, papatawag namin mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Pagkatapos, sino yung mga vloggers na papatawag ninyo? Mga putang inang BBM vloggers, saksakan ng katerbang fake news ang pinagagagawa. Will you also call them out? Pinupuri nila kayo at sa pinapagpuri nila sa inyo, mga hindi rin naman calibrated. Diyos ko. Kakabwisit ng mga to. Sandro, hindi rin guilty pero pinahiya ng Tuwadcom. Diba? Correct. Sa totoo lang, naku, kunwari patawag ako nito sa sa Congress, kunwari isasama nila ako dahil dinaot-daot ko ng bongga yung Tuwadcom na yan, bring it on.
Nakakadiri Bring kaya si it Pokemon on. and Fernandez doon, 'di ba? Yung parang nagpapakit-pakit kay Sandra Oh, habang kadiri. Totoo. Hi, Kapal, Ring. kapal, nakaka-high blood talaga. Hi, Ren, kamusta? Sawadi ka. Sawadi ka. Hello. Ayun. Sawadi ka, 1 month in Thailand. 1 month in Kampong ka. Diyos me. Power tripper 'tong mga 'to. At ikaw, Barbers, bago mo pagdiskitahan yung mga ano, bago mo pagdiskitahan yung mga vloggers, ayusin niyo muna yung budget diyan, putang ina ninyo. Anong nangyari sa mga insertions? Ayusin niyo muna yung pera namin. Special project, $500 million. Wala man lang kahit ano. Basta special siya. Tapos $500 million. 530 yata million. Ayusin niyo muna lahat ng conflict of interest ng mga kasama niyong mga congressman dyan sa House of Representatives. For example, si Rog Gutierrez, ayan, at may papakita ako sa inyo dahil meron tayong private citizen na talagang gumawa, in-extract niya yung mga information sa DPWH para mas madaling hanapin para sa atin. Okay, si Rog Gutierrez, kamag-anak niya si Basil Gutierrez, na may-ari ng Alro, okay? Okay. Alro. Ano? Wait lang ah. Ano nga yun? Ano nga yung kay ano? Alro nga ba yun? Alro. Papasok yata si Kuya Ibi. Ayan si Kuyang Ibi. Ayan. Okay. Sige, teka lang. Ayusin ko lang muna to bago ko makita. Ayan. Ayusin mo na. Ayun. Hello. Kuya, magpapatawag daw si Barber sa mga vloggers na nagmalay, nagpakalat ng fake news tungkol sa Tuwadcom. Tuloy ba yun? Totoo? Meron na naman siyang bagong statement. Akala ko nga hindi na nila itutuloy eh. Akala ko hindi na nila itutuloy. Ngayon, meron na namang bagong statement may bago na namang statement itong si Barbers na itutuloy raw at ipapatawag daw ang mga vloggers na nagpapakalat ng fake news kuno sa fake news to malign the Quad Committee panel, ganyan. Well, he has to he has to qualify ano yung ibig sabihin niya sa fake news. Exactly. 'Di ba? Ano yung mga fake news na yon at sino-sino yung mga ipapatawag mo, ganyan. Kasi para sa akin, Kuyang Ibi, whether fake or totoo or legitimate, you have to respond to whatever the people are saying about Quadcom. If it is fake news, you have to correct it. Hindi yung ipapatawag ninyo dahil galit kayo na minamalayan kayo. Tama. It is the responsibility. Public officer ka. Hello, Barbers. Di ba, si Barbers, ilang taon ka na sa politics? You haven't grown thick skin? Anong klase yan? Pero di ba parang pa yan, time pa yan siya ni Erap? Di ba? Yung si Barbers na yan. I'm not sure kung si Barbers. Pero for all those decades, hindi ka naka-grow ng thick skin? Onion skin ka pa rin? At hindi mo pa rin alam kung ano mga responsibilidad ng public officer? Oo. Diba? I mean, those are really big words, fake news and maligning. Yung maligning is a very broad word representing, from accusations na pangit ka or you have a bad breath, hanggang sa kung ano diyan. At a personal level, 'di ba? Ganun. Yes. So I mean instead na tutukan nga yung mga problema ng 2025 budget, ito na ngayon, pantakip butas or pantakip na naman to. It's just a smoke screen of the bigger issues at hand. Sa tingin ko, ang ginagawa nila ito, and more than 20 years na daw in public service yan si. Hi Yumi, hello Yumi. Nakakaloka. Na-high blood ako dito, Kuyang eh. Ano dito? Sa kami, tignan mo parang ang gusto niya mangyari, magkaroon ng regulatory framework. So parang gusto niyo i-control niyo yung mga vloggers? Well, that's basically infringing on the rights of freedom of expression and free speech. Tinanggal na nga sa Meta yung fact checking. Tapos ito ngayon si Barbers magpo-propose ng legislation curtailing freedom of speech and expression and seemingly to exonerate themselves from the criticisms of not just ordinary criticisms but legitimate criticisms of not just the bloggers but the ordinary citizens din. So ewan ko anong gustong mangyari nitong si Barbers sa kanyang pagpupusigi ng ganyan, if it's still an in aid of legislation. Ang gusto ni Barbers, ang sabi Kuyang ni Barbers dito, ayan, sabi niya,
hindi naman daw siya hindi siya nagpangalan ng mga vloggers, pero sabi niya, kaya natin sinasabi na kailangan magkaroon ng regulatory framework para itong mga vloggers na ito hindi umabuso, sabi niya. At what point do you think Paano ba i-define yung abuso? Ano Oo, abuso yung nga? abuso? Abuso kasi nasasaktan yung damdamin mo? Napaka-subjective yun. Di ba? Parang, I mean, at what level na ma-determine na nang-abuso na, or is it from our side? Is it from his side? I mean, at what point that we can meet para ma-determine yung abuso? Kasi what I know is these criticisms are policy-based. Hindi siya personal. Hindi siya sinasabi na barbers bobo ka, barbers pangit ka. Wala namang ganun. Well, even yung pagtatawag ng bobo is not actually maligning, or nor is it fake news. Correct. If it pertains to the way they do their job, 'di ba? Ayun. And you know, if they are in power, ito kasi problematic dyan eh. They are in power. They have all the resources. They can actually sue and harass the vloggers anytime they want. 'Di ba? Kahit pa sabihin natin na walang masyadong legal basis yun or whatsoever eh. Pagka-trip nga nila, kayang-kaya nilang gawin yun eh. Ginagawa nga nila sa mga decorated generals and colonels and, you know, yung mga palangya talaga. Yung they already sued Cap Dado. Yes, no? Diba? For sedition. Ayun. Ito yung article ng GMA. Sabi ni, anuhin ko lang para kompleto yung context natin. Sabi, the House of Representatives will probe vloggers who are allegedly spreading fake news to malign the Quad Committee. Panel Chairperson Robert Barbes said Sunday. Ayan. So, who believe are allegedly funded by outlawed Philippine Offshore Gaming Corporation still operating in the country. Yun. May katibayan ba sila yan? Ito I'm very, very interested kung sino yung mga papangalanan niya. Kasi, pag pinatawag niya, sasabi niya fake news peddler, pagkatapos at the same time, being paid by Pogo daw. Okay? And that's just Pogo, It's a really huge allegation. I mean, papatawag ka pa lang doon sa committee, eto na yung mga allegations sa'yo. You are paid by Pogo, to malign them, and at the same time, ang tawag dito? Nagpapakalat ka ng fake news. Ano yung napapatunayan na nabayaran ng Pogo? Pero if you remember, it's not just that those bloggers are being paid by Pogo money. Sinabi din ni Barbers sa kanyang privilege speech noon na not just Pogo, but as well as drug money. Those are very serious allegations, no? That can impute. Ngayon pa lang siya ni nagmamalay sa mga vloggers. Tama. Gago pala yan si Barbers eh. Alam niyo, Barbers, at kayo dyan sa Quadcom, alam niyo bakit kayo palpak? Because you focus on the wrong things. You focus on the... Tingnan nyo, yung mga hearing ninyo, anong nangyari kay Cassandra Ong? Nabasura yung kaso niya sa DOJ. Kasi yung recommendation ninyo, di ba, nakasuhan? Nabasura. You focus on the wrong things. Palpak. So ito, for us saying na palpak kayo, it's not maligning you. It's a criticism. Na it can help you na ma-improve nyo yung the way you do business. It's a fact na kayo na palpak kayo. Correct. Gets niya ba, Quadcom? Katulad dito, ngayon palang palpak ni. Biro mo magpapatawag vloggers kasi bayaran ng Pogo or bayaran na parang ngayon palang mali na yung mali na yung kinakanta mo, yung mali na yung purpose mo, ba't mo kailangan ipatawag? Nag-a-accuse Ito pa ha. Kaya kung sino man ang papatawag nito ni Barbers sa Quadcom, sa committee na whatever name i-head niya, tingnan mo, ito pa yung allegation ni Barbers. The ultimate goal of the trolls is to create chaos and disorder by sowing false information, confusion, fear, and slander their subjects. We must not let them win. Law and order must be preserved to ensure peace and stability in society. So, ibig sabihin, pinapatawag pa lang niya yung mga vloggers, ang dami niya ng allegation. Spreading fake news, bayad ng Pogo, pagkatapos, mga trolls sila na nagpapakalat ng disorder by sowing, they are creating chaos and disorder by sowing false information, confusion, fear, and slander their subjects. Pinapatawag pa lang, ganito na yung tingin sa'yo. Destabilizer nga, Joey. In short, parang sinasabi niya, yung mga vloggers na ito na nagkikriticize nga, is destabilizing the national government. Very serious yan. Halimbawa, example. Slander, destabilizing. And I mean, aren't they doing that to their resource person? Yung pagpapahiya? For example, gumagawa nun? Pero for example, yung rally sa INC, no? Sorry, Rain and Joey. Ang mga pinagsasabi doon ng mga speakers, lalo na si Congressman Marcoleta at yung isang ministro doon.
pagka yung ganitong sinasabi ng mga vloggers ay iimbestigahan ba din ni itatanong din ba ni Barbers doon? Pero yung mga nagsasabi na tulad ni Congressman Marcoleta at yung isang punong ministro ata ng INC ay hindi, kahit pareho yung mga hinaing nila at mga katanungan. So, ayan, antayin natin yan, no? Kung ano yan, anong patutunguhan yan at paano i-handle nitong si Barbers nga. Pero it's welcome. We welcome that. Correct. Kung patawag niyo, game. Diba? Ang kakapal ng mukha, promise, alam mo, di ba si Abante, nagsabi siya na parang naapektuhan na yung pamilya niya, pero kailangan niya manindigan sa kung ano yung tama. And then ito rin si Kimbo, napanood ko parang in-interview na naapektuhan daw yung anak niya. Sa akin, buti nga, dapat nang maapektuhan sila, mga hayop kayo. Pumasok kayo sa public office, gumawa kayo ng kung ano-ano, ngayon, nagagalit sa inyo yung taong bayan, ngayon, victim kayo kasi naapektuhan yung pamilya niyo. Ginusto niyo yan! Kung in-explain mo, Kimbo, kung paano ka nagkamal lang sa katerbang mga luxury bags at saka mga alahas. Ayun. Hindi madadama yung pamilya mo. You also protect your family by doing good things. Diba? Hindi mo kung hindi mo kaya paliwanag kung bakit ang dami mong pera. Kung naapektuhan yung anak mo, dahil sa mga pagtirada sa social media, ibigay mo na lang ng bag, marami ka namang bag eh. Parang, anak, wag ka na ito na lang bag, gano'n. Ito at Hermes. Diba? Pero di ba, ba't kayo na feeling victim na naapektuhan ng pamilya niyo, naapektuhan yung mga anak niyo? Pumasok kayo sa public office. Hindi gumawa kayo na kung ano-ano, hindi nagustuhan ng tao. Si Miriam nga, di ba, nagpakamatay yung anak? O hindi naman siya nagdima-dima, hindi naman siya nagpa-feeling victim. Correct. Si Duterte, yung anak ni Duterte, kung paano late si Duterte, di ba, pinaharik pa sa lupa yung memes na nung sa Marawi. Hindi naman katulad yung mga sensitive, ang kapal ng mukha yung mga oppressed ng tao, pero kapag binarikan kayo, feeling victim kayo. Feeling victim. So it's distraction, diversionary, no? If I may use the Gen Z terms, no, gaslighting the real issues and then playing the victim role in this case, no? Kasi naapektuhan na daw yung pamilya nila at yung reputasyon nila. Talaga namang maapektuhan yan. Kung hindi sila sasagot ng matino sa mga akusasyon sa kanila, sa mga kritisismo sa kanila, maapektuhan talaga kayo. Tama. Diba? And everything, lahat ng kinikriticize natin, no, and all the other bloggers, no, is in relation to their position in government, which is again in so many decisions, the latest of which was in I think February ba yun? Or ano ba yun? November or December ba yun? Ng Supreme Court na palabas ng decision upholding the rights, no, of citizens to criticize and even throw away slanderous remarks if they were done in relation to their performance in their office. In their office. No? So paano ngayon yan? Paano mare-reconcile yan ni Ace Barbers? Correct. And Kuyang, no, before we leave this topic, no, for me pagdating kasi sa freedom to express, may limitation naman talaga yan eh. And it is not as if hindi yan alam ng mga kagaya ni Barbers na merong team of legal officers advising him kung ano ang slanderous at kung ano ang hindi. Bilang public official, you are bound to respond sa lahat ng mga binabato sa'yo. Kung fake news yan, then you clarify. If it is a legitimate criticism, you respond appropriately. Are you doing that, Barbers? Are you doing that? Diba? Ang nakakadiri kasi dito, you are acting like as if you are a victim. When you decided to run as a public official, it is part and parcel that you are going to be scrutinized every single step of the way because you're using our money. Paswendo ang taong bayan. That's how the cookie crumble. And then kung mag-iiyak ka, dahil yung mga vloggers, nagpapakita ng fake news para kami. Then what is real? What is fake and what is real? Explain it. Convince us. Ang sa akin kung meron kang vlogger, let's say yung vlogger na yon ay nagpakalat talaga ng fake news. Respond appropriately. If it matters to you that much, respond appropriately. Part yan ng trabaho mo. You owe that to the public. At hindi yung gagamitin mo ang resources mo sa House of Representatives para sa mga ganitong kaputahan. And it's not his resources, Joey. It's taxpayers' money being spent. Ang Quadcom is almost 10 months already of hearings. Ano lang yung nagawa nila? Si Alice Guo lang ang nakasuhan sa anti-money laundering law. Kasi Ong, who has been ostracized, no, mocked, humiliated, and intimidated, and until now, I think, is still in prison, ay hindi kinasuhan with the other two. And then you have, sino ba yan? Yung DFA ba yun ata? Nag-release ng statement na yung passport ni Alice Guo is still valid.
Di ba? True. And, Kuya, and if they were so sure that Alice Go is a Chinese national, that she fake her nationality, why until now they haven't canceled the birth certificate of, there must be something wrong. Diba? There must be something wrong. I mean, if you were so sure that Alice Go is a Chinese citizen at finake niya yung kanyang birth certificate, why PSA up until this point cannot cancel the birth certificate of Alice Go? Diba? Ilang buwan yung pinagputahan yan sa Quadcom. And now, wala pa rin kayong tangible result except do sa kinasuhan nyo do sa anti-money laundering kenembler si Alice Go. I mean, isa sa mga thrust ng inyong hearing is that she is a Chinese national, she is a Chinese spy. What happened? Pagkatapos, pagka kayo kinriticize dito sa mga trabaho ninyong lampun, you think it is maligning you? My God! Respond appropriately, Barber. Grow some balls! Diyos ko, ang tanda mo na sa public service, iyakin ka pa din. Pero ang mas nakakabahala, Joey, it's how Barbers is going to connect, those bloggers, na sinasabi niya na pinopondohan nga ng Pogo money at drug money according to his privilege speech. Huge accusation, Kuya. It's a very huge accusation. He might be dragging innocent names na naman, tulad nung ginawa nila sa Quadcom na yan, And again, makikita natin, this is just pure intimidation. This is just pure intimidation. Sinasabi nila na hindi sila naapektuhan, pero ngayon inaamin na nila na naapektuhan na sila at ginagamit na nila yung buong resources and power of government to exert pressure sa mga bloggers. So, So Philip, isang nga sa akin yung link. Tingnan natin yung survey. That's the reason talaga kaya nag-iiyak yan si Barbers eh. So, ganun pala kasi hindi na siya gusto ng mga tao sa kanila. So, sinisisi niya mga vloggers kasi sira na siya. Ganun. So, at least ngayon, na-connect namin yung pinagpopotakti mo, Barbers. Ngayon, excited kami, paano mo i-connect yung mga vloggers sa drug or sa Pogo money? Meron ka bang paper trail? Oh my God. That's really, something. That's really something. You will need AMLA for that. Right. Diba? And what about the damage that you're going to bring upon the private citizen? Kasi sinabihan mo niyan. Is it, while napakalawak ng power ng House of Representatives to inquire anything under the sun, I don't think that power includes violating the constitutional rights of your subject in the House of Representatives. Totoo yan. Tsaka ito pa, totoo yan, Joey, sinasabi mo. Tsaka ito pa, once they accuse the resource person of these accusations, yung stigma will never be erased. Kahit napatunayan pa ng resource person na hindi siya yung ina-accuse nyo, nandoon na yung stigma. Na because it's going to be part of the public record. Correct. Once upon a time, you were accused of being paid by drug lords and by illegal Pogo operators. And mainstream media is doing exactly that to Cassandra Leong. Ano ba yung mga headlines nun? Alice Go ay pa-file ng kaso nga, nag-prosper yung kaso for money laundering. Pero within the article, hindi nila sinama na hindi kasama si Cassie Leong. So until now, except for us na alam yung katotohanan, people na nakita yung mga Quadcom hearings, are still thinking that Cassandra Leong is guilty of money laundering. Kasi nga walang mensahe ang Quadcom official na yung inquiry namin hindi nagresulta for probable cause or certainty of conviction sa kanila, si Alice Go lang. Hindi, and even mainstream media, hindi nila nilagay sa headline yon. Nasa loob lang ng article, so dapat basahin mo talaga yung buong article at doon mo malalaman na hindi nga kabilang si Cassie Leong at dalawang iba pa sa mga kinasuhan. So, tama si Ren yan. The stigma will never be removed in the eyes of the greater majority. Guilty pa rin. Because the way they ask questions on Cassandra Ong, di ba? Yes. Talagang parang akusado na yung dating eh. Pagkatapos hindi naman nag-prosper yung kaso. Then what's gonna happen? What's the responsibility of these idiots in the House of Representatives? Mananalo pa rin kayong congressman eh. Kami nga, ang laban na lang namin sa inyo eh. I-criticize kayo ng bonggang-bonggi. Pagkatapos, ipagkakait nyo pa sa amin? Sana hindi sila manalong congressman. Tama si Rin, yung pinagpuputok ng butsin niyang mga yan, kasi di ba sa mga survey ngayon, yung mga Quadcom na yan is si Pokemon Fernandez, si Stella Quino. Si Sol Aragones, very dilawan yan, pero I'm all for her, just to defeat Dan Fernandez doon sa governorship ng Laguna. Yeah, they're just looking somebody to blame
of their action. Di ba, si Dan Fernandez, Colelat sa Laguna. Si Barbers, Colelat. Sino ba yun? Abante is Colelat in Manila, in his 6th district ata. Oo, tapos yung party list ni Paduano, hindi pumapasok yung party list niya sa mga survey. Oo. And I don't know nga kasi mga last termer na yung nasa Quadcom no? I don't know if Cassie Leong's legal team can file some legal actions kasi hindi na sila immune dun sa immune. Yeah. I think Cassandra Leong should file legal actions, seek damages, no? Tanong ko dapat yan kung meron bang remedy or meron bang pwedeng gawin si Cassandra after nung mga sinapit niya. Tapos eventually wala naman pala sila napatunayan. Oo. Totoo, ayun. Anyway, ayan, gusto ko talaga unahin yung topic na yan kasi nanggigigil talaga ako sa pagiging power tripper talaga nitong mga to. Itong mga taong to, all they care about is having power. And alam mo yun, sanay kasi kayo na hindi kayo pinapalagan Sanay kasi kayo na hindi kayo pinapalagan kasi may makakapangyarihan kayo. 'Di ba? Sa totoo lang, I would really want to be I would really want to be prudent and respectful with this guy. Pero nakakapaggigil talaga, parang putang ina niyo, kakapal ang mukha niyo. Kakapal ang mukha ninyo. 'Di ba? Whether fake news o hindi ang binabato sa inyo, it is your job to respond and explain yourselves. Bakit hindi niyo mapaliwanag ang mga sarili niyo, mga putang ina ninyo? 'Di ba? Ipaliwanag niyo mga sarili ninyo. Kung fake news ang binabato sa inyo, then tell us why. Tell us why it is a fake news. Kasi if they really have some grounds, legal grounds to legal legs to stand on, diretso na sila mag-file ng cyber libel. Diba? Maghihiring-hiring pa to inquire. So actually, mas gano'n na lang gawin nila, diretso demanda na sa inyo or kung kanino. Kasi useless yung inquiry. Doon lang una ka daw tawagan Joey game. Sayang ang grandstanding, saka sayang yung alam mo yung element ng pananakot. Kaya kailangan nilang ipatawag kasi kung diretso kaso agad, kung talagang meron silang katibayan, parang sayang naman yung sayang yung chance para mag-grandstand at para manakot. Ayun na nga. Gagamit wine-weaponize nila yung nila, kapangyarihan para manakot. Okay, mga vloggers kayo, dapat nyo kaming sisiraan, hawag nyo. Ganun lang kasimple yan. And I'm very sure when they are going to conduct the inquiry, papahiyain nila yung mga vloggers na yan. At mga personal life, bubusisiin, ipapakalat. They are really going to ruin that person. They're really going to ruin that person. So ako if anyone receive an invitation from these guys from the House of Representatives, you really have to prepare hard. And return the favor dito sa mga to use it as an opportunity to confront these crocodiles sa sarili nilang teritoryo. What's the worst thing that can happen to you? Ko-contempt ka nila? Right. 'Di ba? Panggitin ko lang, just in case papatawag yung mga mapapatawag, panoorin niyo yung ginawa ni TP, in fairness kay TP, during that time na pinatawag siya, di ba? Correct. Ano ba yon? Some idea? Just a few ideas doon. Mga bullet points lang doon, Miss Laika. Alin, Kuyang? Yung appearance ni TP doon sa hearing. Kung pinatawag si TP noon, ano ba yun, yung mga tanong sa kanya, binabato niya pa ba? I don't think uubra yung ganong atake ni TV today. Before kasi yung Quadcom or walang Quadcom or yung mga congressman or senate, walang ganon sa kultura nila. Hindi kasi shameless ng ngayon ng mga iba na. They will shut you down. They will in fact answering an inquiry by a member of the Quadcom will actually lead to you to be cited in contempt. Ilang beses na nangyari yan na binato ulit doon sa nagtatanong. Kinontempt ka. Oo, di ba? Kasi ganito sila. If TP tinanong noon, parang, tama ba yung ginagawa ninyo na masaya kayo na si Leila Didima, ganyan. Ang sagot ni TP, yes, we are happy. Yes, Your Honor, we are happy na nakakulong siya. Ganon. Hindi pwede yan ngayon kasi they're really going to intimidate vloggers and I'm pretty sure of that. Yun yung mga gagawin nila. Kasi ito pa yung medyo napapuzzle ako. Yung mga nila, hirit nila parang, no, you are lying. You are lying. Yung pinipilit nila na nagsisinungaling yung tao, na parang iniisip ko, paano nila nalaman na nagsisinungaling yung tao? Are they a lie detector? Tama. Saka, alam mo na pala ba't pinatawag mo pa? Alam mo na pala yung sagot. Alam mo, kung ako nandoon, sabi ko, paano ko nalaman nagsisinungaling ako?
may device ka ba? Are you a lie detector, Your Honor? Hmm. Di ba, ikaw, do you own my truth? Ganun ba yun? True. Vibrator ka ba? Nababibrate mo ko eh. Vibrator ka ba? Nakakaloka. Ayun. High blood talaga ako dito. When I saw the news report, it was posted I think 3 hours ago. When I saw it, parang hindi pa natapos yung kapukupalan mo, Barbers. Ano ba? 'Di ba? Diyos ko. Ito talaga pagkakaabalahan mo, tangina. Nasa committee ka ng drugs. Yung sa Cebu, pumapatay na yung mga addict doon, 3 inosente. Vloggers talaga iintindihin mo, putang ina mo ka? Yung batang pinibutan ng ulo, nakakaloka. Pinagutan ng ulo at natanggalan ata ng laman dun. Lolang ni-rape ng addict. 5 years old na ni-rape sa likod ng mall. Ng addict. I mean, tapos vloggers talaga yung uunahin mo? Are you fucking kidding me? Dapat talaga sa iyo at kung sino mga kamag-anak mo, hindi kayo magkaroon ng public office ever. Diyos ko. Yun nga sinasabi ko, they are focusing on the wrong things. Ayan, ang daming nangyayari, ang daming kidnapping, ang daming patayan, ang daming mga addict, ang daming mga... Alam mo Tapos rin, sa corporate, kapag may mga ganyang problema, nakikita natin yan as opportunities para magpapogi. Opportunities to. Gagawin ko yung trabaho ko, gagalingan ko para kapag na-solve ko yung mga problemang to, pogi ako. Sa gobyerno, iba. Parang baliktad. Iba yung pagpapapogi. Tinatakpan nila yung totoong problema. Instead na doon sila mag-grandstand. No? Halimbawa, yung mga heinous crimes na yan, ba't di nila pinupuntahan yung mga pamilya doon to console them, offer them na justice will be served the soonest, no? Calling on the PNP for speedy disposition and investigation of these cases. Yung mga tipong ganyan sana. Alam naman natin, ipalan din yan, no? Pero at least man lang, no? Kasi they are going to be held accountable kasi mga public statements yun at documented yun, no? Ang mga pagbibisita na gano'n. Pero even then, hindi nila ginagawa eh. So, instead, they're focusing on bloggers. Totoo. Diyos ko.